So, I already started with the algorithm for the bisection method, yung steps. Pag sinabi natin algorithm, technically, those are the steps or the method on how are we going to perform this tawag dito, numerical method. O, sige. So, number one, sabi nga natin, you need to choose upper and lower limits or upper or lower x values which the root may exist. Now, in bisection method or in any bracketing methods, the, the lower and the upper values of the chosen values of x must contain the root na kailangan niyong tandaan. Kailangan daw kapag pipili kayo ng lower and upper values of x for any given function, kailangan daw yung root na yon must contain di pala yung root na yon. Yung values na yon must contain the root. Paano ba daw natin ma-check if mamaya na Mr. Chavez, after kong mag-discuss, babalik naman ako. Ayun. Tawag dito. Ayun. Paano ba daw natin malalaman if yung ating chosen values of x and x contain the root? Ito daw. This can be checked by ensuring that f of xl and f of xu is greater than 0. Remember yesterday when we discussed the tawag dito, the graphical method, di ba binanggit ko sa inyo, doon malalaman daw natin kapag nag-cross yung ating 2 points doon sa ating x-axis kapag may change in the sign of f of x and f of xl and f of xu or kung ano mang ginamit natin doon na na x. Ngayon, sabi daw dito, f of xl multiplied by f of xu must be less than 0. Kailan ba lang nagiging less than 0? Kapag negative daw yung product niya. So, balikan daw natin yon. Ano ba daw yung tinutukoy ko? Balikan ko lang siya. Nasaan yung example natin? Ayan. Di ba sabi ko sa inyo, for example, ang napili yung limits or ng lower and upper values is 4.8 and 4.75 respectively. Notice that there is a change in the sign of or the value of f of x. So, di ba kapag pinag-multiply natin to, ano makukuha natin? Is it a positive or a negative number? Positive ba daw or negative? Kapag pinag-multiply. Ano daw? O negative daw. O so, kung negative daw yung makukuha pag pinag-multiply natin ito, kung iyan yung napili natin, balik daw tayo din eh. Sana yun? So, it satisfies the condition that f of xl is, yan, f of xl multiplied by f of xu is less than 0. Kailangan daw mag-negative daw yung kanilang sagot. At kapag daw nagkaganon, sure daw kayo, or makakasigurado daw kayo, that the root lies between those chosen initial values. Is that clear? Okay. O yung iba, nakakasunod. Sige ha. Kapag may question, pwedeng magtaas ng kamay. Or pwedeng mag-excuse. Pwedeng i-open yung mic tapos sasabihin, sir, excuse me po. Next, an estimate of root of xr as the midpoint between xl and xu. So, in determining for the value of our xr, ayan, we just need to get the average or the midpoint between the chosen values xl and xu. So, after nun, ayan, magkakaroon daw tayo ng evaluations with whether which subinterval on the next iterations shall be used in shall in the what values of xl and xu shall be used in the next to, next iteration. Mamaya i-explain ko siya kung paano ba daw kinukuha yung lower and upper subinterval.
For the meantime, o sige, pa-screenshot ako kasi mamaya babalikan ko kayo, tatanungin ko kayo regarding dito. Pero for now, please take note daw dito that if the product of f of xl and f of xr is less than 0, the root lies in the lower subinterval. Therefore, we set xu is equivalent to yung ating present value ni xr. This is for the next iteration. On the other hand, kapag nakuha naman natin yung product daw ni f of xl multiplied by f of xr is greater than 0, or in the sense na lahat yung product daw nila is a positive number, the root lies naman daw in the upper subinterval. Therefore, x of x sub l is equal naman daw dun sa x sub r. So, one at a time lang to. Sa isang iteration, isang pwede daw letter A or pwede daw letter B, pero hindi sila pwedeng sabay. Ayun. Then for letter C, yan. If f of xl multiplied by f of xr is equal to 0, the root equals xr. Kasi dito, kapag yung f of xr mo nag-equal na agad kay 0, therefore, that value of xr na nakuha mo gives you that it should be the value of the root na hinahanap natin. O, ayan. Ito, paki-screenshot ako kasi sa next slides, I'll be discussing the bisection of how are we going to use the bisection method in finding the roots of a given function. The screenshot na. Okay. So, next tayo. So, ayan. Example daw natin, we have x squared minus 4x plus 3. O, yung pa rin dati. Let's see if we use the dissection method, makukuha pa rin ba daw natin yung value na nakuha natin in the previous method, which is the graphical method. Ano ang sagot natin dito sa graphical method? Ang sagot natin dito sa graphical method, anyone? Pwedeng i-chat kung hindi makapag-open ng mic. What are the roots pala here? Ang roots yata dito ay 1 and 3. Tama ano? O, paki-double check ako kung 1 and 3. Tandaan nyo lang yun, di naman kailangan na na alam agad natin. So, for example, initial guess daw natin for the intervals xl and xu are 0.5 and 2. Kunyari, hindi nyo daw alam na 1 yung sagot, ha? Nag-input daw kayo ng any values ng xl and xu. Paano nyo daw malalaman kung tama siya? Malalaman daw natin kung tama siya, again, by testing whether f of xl multiplied by f of xu is less than 0. So what you need to do is using the given function, ayan, you substitute the values of your chosen xl and xu. O di una muna, solving nyo daw si f of xl1. So you have, since f of xl1 is 0.5, o then ginawa ko lang, sinubstitute ko sa x squared minus 4x plus 3 yung 0.5. Ayan. And I get 1.25. On the other hand, if I have u xu equal to 0, so equal to 0, xu is equal to 2, substitute ko din daw yung 2 dito sa ating equation or dito sa ating function. So I will get the value of x of u is equal to negative 1.0. So if we multiply these two, the answer should be here, negative 1.25. O, ayun, di ko lang nailagay. O, paano ako? Pa-correct ako. The answer should be here, negative 1.25. Now, if we say that the product here is negative, does it satisfy the given condition na yung f of xl minus f of xu is less than 0? Does this satisfy our condition here? Yes or no? O yun daw, na-satisfy daw. Ibig sabihin, yung napili nyo daw na, wait lang ha,
Ibig sabihin daw nun, yung napili nyo daw na lower and upper values of x contains the root. O ayun. Pero kapag ang lumabas daw dito, na multiply ay positive, nag-positive daw, greater than 0 siya, you need to choose another values of xl and xu. Then itetest nyo daw ulit siya. Kailangan daw mag-negative yung sagot dito to um, to be able you to proceed to the next step. Is that clear? Okay. So for the next step, we will now proceed with the first iteration. So our first iteration, gamit pa rin daw yung ating equation x squared minus 4x plus 3, then tama naman yung ating nakuhang interval. Na-prove naman natin sa kabila. So the next thing you need to do is to solve for xr. O di ba yung xr natin is just only the sum of the given or of our initial guess xl and xu, then we just divide it by 2. Tama ano? So ayun. So nakakuha ako ng 1.25. Tama gang 1.25. O, ayun, sige. So, ano daw mangyayari dyan? So, initially, yung values daw natin for XL, ay, hindi ako makapagsulat. Wait lang, ba't lumabas sila? Ayun, dito na lang. Dito ko na lang ilagay. So, meron tayong XL1, XL1 yan na, XR1, and XU1. So, ang value natin na XL1 ay 0.5. Then we have 2. Ay, sorry. Hindi yan 2. Mali ang kopya. Hindi siya 2. Dapat siya ay 1.25. 1.25. Then XU, ito yung 2. O, ayan. Ilista nyo daw siya ng papaganyan. XL muna, nasa gitna yung XR, nasa dulo yung XU. Kasi di ba sabi natin, yung XR is the midpoint between the given values of XL and XU. O, di ilagay natin siya sa gitna. Bakit ba daw kailangan ko siya? Kasi sa susunod daw, since I am sure that this value is not the root pa to, di ba? Yan. Kailangan kong i-test yung aking f of xl and f of xr, yung pina-screenshot ko sa inyo kanina. Ngayon, o di, ang gagawin ko lang for f of xl, ayun, nasolve na natin to kanina, 1.25. Ayan. Yung sa previous slide. Ayan, yun yung 1.25. So, kung nasolve nyo na dito, okay lang na i-copy nyo na lang sa sunod kung kailangan nyo siya. Pero in my case, just to give you the step-by-step or the presentation of the solution, sinolve ko pa ulit. Pero dito, ang mahalaga, kailangan din natin i-solve si f of xr. So, to solve that, ito, mali ulit ako. Hindi ko napalitan. This should be 1.25. O, ayan. Kapag ba isinubstitute ko si 1.25, tama itong sagot na ito? Pa-check naman ako. Okay. So, ayan. So, ang nangyari, f of xl multiplied by f of xr1 is a value equal to a negative number. Then, if this is a negative number, therefore, this is less than 0. Tama ano? Pero ano ba daw sinabi doon sa condition? Does this falls under condition A or condition B? Condition A ba daw siya or condition B? Mr. Chavez. Okay, Mr. Chavez. O, kung hindi makapag-open ng mic, pwedeng i-type. Condition A or condition B? Kapag less than 0 daw.
Narinig ako. Or ano daw? Or anyone. Pwedeng kahit sino sumagot. Condition A or condition B. Kasi syempre dito condition C kasi hindi nag-equal sa 0 eh. So alam natin, hindi siya yung root. O yung isa pa. Malalaman daw natin na root yan kapag nag-equal to sa 0. Eh hindi 0. So tama naman yung aking sinabi kanina na siya ay not root. Pero ano tayo? Condition A, condition B. Condition A po. Condition A. So, kung condition A, anong sinabi daw? Lower or upper subinterval? Di ba nakalagay dyan? Sabi, lower subinterval. Tama ano? Okay, very good. Tama naman. So, ano ba yung sinasabi ni lower and upper subinterval? Ngayon, titingin kayo dito sa aking isinulat o sa isusulat ng XL1, XR1 at XU kanina. Kasi, dito nyo malalaman kung alin yung lower and upper. So, dito, ito yung lower. And ito naman yung upper. Ano ba daw ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, yung sinasabing lower subinterval, ayan, in the next iteration, yung aking XL is still 0.5. Ayan, kasi ito yung pinaka-X lower mo. And yung aking X upper will be yung aking nakuhang, ay baliktad pala, yung aking X U for second iteration will be the value of XR. Hindi ko napapansinin yung part na to. Nagkakaintindihan ba? And remember, since alam natin yung sagot dito na 1, saan ba talaga nakalagay yung 1? Diba in between 0.5 and 1.25? Pero kung hindi daw natin siya alam, kailangan daw natin malaman alin ba doon sa binigay natin yung lower and upper subinterval. At para hindi kayo malito, yan isulat nyo namin ganitong paraan. Ilagay niyo siya ng ganito para malaman niyo kung alin yung upper and lower para kapag gumawa kayo ng table of values, hindi kayo malilito ng isusulat doon. By the way, in performing iterations, hindi lang yung solution yung mahalaga. Mahalaga din daw itong table of values. Para matrack nyo daw yung mga value na ginagamit ninyo. Maliwanag gayon. Okay. So, ayun. So, for the next iteration, the new values are 0.5 and 1.25. So, tapos na tayo siya. Itong epsilon sub A, for the first iteration, using dissection method, kahit wala siyang laman. Kasi remember, epsilon sub A natin is equal to the absolute value of XR new minus XR old all over XR new times 100%. In this case, wala pa naman tayong XR old, kaya hindi nyo muna siya kailangang solve. Dito sa bisection method ha, maliwanag. Okay. So then, we proceed to, sige, balik ko muna, baka hindi nyo na screenshot. Okay, pa-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Sige. Let's proceed to the next iteration. So for the next iteration, notice that the values now are 0.5 for XL and XU na is 1.25. Kinalimutan na natin yung 2. Hindi na natin siya gagamitin. So again, we proceed in solving for the value of XR. So for XR2, ayan pa rin naman yung formula, XL plus XU divide 2. And if we plug in these values, 0.5 and 1.25, we will arrive at a value equivalent to 0.875. Dito, we can now solve for the approximated error.
or the percentage approximate error. Kasi meron na tayong XR new. Yung new natin, edi itong nakuha natin value dito, and yung ating old is yung kanina, yung XR na 1.25. So that you will see that our epsilon sub A now is 42.86. So it suggests mataas pa rin daw kasi ano ba daw requirement natin dito? Balikan natin yung requirement. Ay, wala pala akong requirement dito. O sige, anyways. O yung wala palang requirement. Kapag sinabi walang requirement, o kailangan daw nating ma-zero. Walang binanggit sa ating criterion. Kapag ganun, kailangan yung i-zero. Okay, anyways. O ayan. So ito talaga, masyado pang malaki. Tama ano, masyado pang malaki. 42.86% pa ang kanyang error. So, ang sunod natin gagawin, ayan. O di, ilagay natin siya sa table of values. Ito yung ating XR old. Ito yung ating new. To get our 42.86%. Maliwanag yung steps. Okay. Next naman daw tayo, since hindi pa yun kailangan natin, o hindi pa yun yung tamang sagot, we then again test for f of xl and multiplied by f of xr. So, meron na tayong f of xl, lagi naman yung 125, na-solve na natin yung kanina, but we need to find the value of the new f of xr using 0.875. Yung nakuha natin na second iteration. So, pa-check ako, tama ba daw yung lalabas na 0.26563? Kung tama ba daw yan? At kung tama daw na ang lalabas dito ay 0.33202. Kasi again, kailangan natin yan sa pagkuha ng lower and upper sub-interval. Tama ga? Okay. So we can proceed. So ano masasabi nyo dito? Is this greater than or less than daw? 0. Diba positive to? So ito daw ay greater than. Okay. So kung greater than siya, ano daw sabi doon? Root lies upper or lower? Upper po. Okay, tama naman. At the upper interval. Paano ulit natin malalaman yung lower and upper intervals? O sabi ko, isulat daw ulit yan ang papaganyan. Na ito ay 0.5. Tapos, ano nakuha natin XR? 0.875. And yung previously na 1.25. Again, itong part na to, this is your lower. At itong part na ito ay yung inyong upper. So, ayan. So, ito yung upper. Sa sunod na iteration, iteration number 3, ito naman daw yung kakalimutan natin. So that, ayan, on the third iteration, sinulat ko na dito, the bagong value ng XL ay 0.875 po, ayan. And the value ng ating XU ay 1.25. Nagkakaintindihan? Okay. So again, we will continue to the third iteration. Same process lang din naman. You need to get XR. Makukuha ko yan. Then again, kukuha ako ng epsilon sub A. Ayan. Same step din naman. Nasusundan pa. So, pwedeng magtanong kapag merong hindi nakuha. O ayun. So, yung ating bagong XR ay ito. Then, ito yung ating epsilon sub A. Again, for the third iteration, itong first iteration, kakalimutan na natin yan. At ito naman yung ating magiging old. At ito yung ating magiging new in finding the value of epsilon sub A at the third iteration. But then again, since epsilon sub A is
not equal to 0, kasi gusto natin 0 siya, hindi pa daw tayo tapos, uulitin daw ulit natin yung test for intervals for the next iteration. Ito naman daw, gigamit yung f of xl3 and f of xr3, kukunin daw natin yung kanyang values. O, ayan yung mga values. So, ito, negative ulit, which is less than 0. Therefore, lower or upper ba siya? Lower daw. Tama ano? Lower interval. So, again, isulat ninyo XL3, XR3, XU3. Ito, sinusulat ko lang para makabisado nyo daw. Pero kapag bihasa na kayo or kabisado nyo na, you may not need to write this down. O ano ba yung ating XL kanina? 0.875. Then itong panibago, 1.06250. Then yung kanina, 1.25. So lower daw siya. Itong dalawang ito daw yung ating gagamitin for the fourth iteration. Tamaan lang, yan ba yung gagamitin natin? Sige, tama naman. Kaya, doon sa table of values nyo ngayon, o ayun, yung lower ko pa rin is 0.85, but the new value for the upper is 1.06250. Ayan. Then, we continue yung fourth iteration. O, ayan, pa-screenshot na lang ako. Kasi same process lang din naman yan. I-divide ko ulit siya sa 2. Then, I'll get my EA. Or epsilon sub A rather. Then, after noon, since mataas pa rin yung ating percentage, 9.86, ayan, ito yung nakuha natin for the fourth iteration, I need to again test for these values. Paulit-ulit lang yan. Tapos ito ulit, less than 0, lower interval ako ngayon, lower interval. So, kung yung aking XL, XR, and XU, ang aking XL dito ay 0.875, ang upper ko ay 1.06250, and yung nakuha ko ay 0.96875 for XR. So, nasan daw to? Ay, wait lang. Uy, mali yung sagot ko kasi this is positive and this is positive. This should be positive. Anong sagot dito? Mali ang sagot ko. Dapat hindi less than 0, dapat greater than 0 to. Since this is a positive value. O, pakorek ako. Pakorek ako dyan sa mga lecture notes ninyo. Pa-check ako. Ito tama naman, no? 0.26563. Tama, gaare. How about this one? Kapag in-insert yung XR4, tama are. O, ayun. So, dapat nga dito positive. Okay na lang maglagay ng value. So, dapat greater than 0 siya. Hindi siya upper. This should be, hindi siya lower. This should be upper. Ayan. Dapat upper interval siya. So, kung upper interval, ito yung gagamitin natin na values for the fifth iteration. O, ayun. Kaya ito yung values niya. Nasundan. Ay, kasi paulit-ulit lang naman to. Yun ang sinasabi ko sa inyo na repeating process or infinite process daw ng numerical methods. Simple lang yung solution, kaya nga lang, meron daw tayong mga conditions and repeated solution on finding the approximated values of the required. O, ayan. Tapos itutuloy natin, iteration 5. O, ayan, ulit yung lalabas. Nakikita nyo, yung ating XR dito, lumalapit siya sa 1. Kasi diba, ang sagot natin dito, 1 root of the equation is equal to 1.
O, ayun. Ayun, then we will continue. Ayun. Then, sabi ko din naman sa inyo, you will notice that the value of our epsilon sub A as the iteration number progresses, decreases daw. Pababa daw siya. Kasi kapag hindi bumababa, tataas, or tataas, bababa, ganun lang yung trend niya, ibig sabihin daw nun, may mali dun sa approximation na ginamit ninyo. Pero, kung pababa daw yan, ayan ka, for example, ito, pababa daw, yung ating, tawag dito, yung ating approximate error, percentage, ibig sabihin daw noon, palapit kayo ng palapit doon sa true root or doon sa true value ng root ng equation. Is that clear? Ayun daw. So, if we will continue, ayan. Ito yung magiging iteration. Kinat ko na ng 5. Kasi yung requirement 0, ito mga hindi pa nag-0, 0.02 pa lang to. Kinat ko na lang siya. O ayun. Kung mapapansin nyo, sa iteration number 15, ito yung makukuha yung XR. Ayan. Ito, 1.006. Ay, ano ba to? Ayaw niyang makisama. Ayan, 1.006. With an epsilon sub A, 0.02. Hindi pa siya ganun ka-refine. Pwede pa natin siyang pahabain hanggang makakuha tayo ng epsilon sub A is equal to 0. Or wala ng percent dapat yan. 0 na lang. Nagkakaintindihan ka. O, pero sa exam naman, hindi ko naman kayo pagaganyanin ng 15 iterations. O, ayun. So, ganun daw si bisection method. So, for the remaining time, hanggang oras tayo? 11, no? Sige, for 30 minutes, I want you to solve for the roots. Ay, before pala yon. So, kung mapapansin nyo dito, nakuha nating XR is equal to, is approximately equal to 1, di ba? Kasi, sa bisection method, nakadepende lang yun kung saan nyo daw siya kinukuha na interval. Eh, di ba ang ginamit natin 0.5 and 2 as initial values? So, ang kukunin lang daw niya, syempre, yung tama na root in between these values. So, kung gusto nyo mapalabas daw yung 3, hanap daw kayo ng ibang interval. Pwede nyo daw gamitin 2 at 4. Kasi sure kayo na in between yan, nandiyan yung 3. Pwede din 2 at 5. Kasi in between yan, meron pa rin naman dyan 3. Yun lang ang kahinaan ng bisection method. If there are multiple roots to be found in a given function, one at a time lang daw yung pagsosolve. E paano kapag x cube? X cube daw, eh di ba ito, sabi natin, since it is in the third degree, we have 3 roots here. O di ibig sabihin, 3 beses nyo daw isosolve yung problem, 3 beses daw kayo maghahanap ng intervals para daw makuha yung root. Nagkakaintindihan ba doon? Baka sabihin nyo, sir, nasa nyo po yung 3, hindi nyo po ipinakita. Hindi ko na siya pinakita kasi same process lang naman, but kailangan daw, hahanap daw tayo ng panibagong interval which will contain that root again. Is that clear to everyone? Okay, sige ha. So, for 30 minutes, ayan, andi pala, hanggang 10, magsosolve daw kayo na nito using initial guess 0 and 1. Is that clear? O sige. And I'll be calling someone to present his or her solution. Sige, for this, I'll just be calling 4. So, you need to prepare 4 iterations. Tatawag ako ng isa para sa iteration 1, isa sa iteration 2, isa sa iteration 3, and isa sa iteration 4 to explain the solution. Is that clear? O sige, you can start na for 20 minutes.
Mr. Reyes. Mr. Reyes, yung first part ng solution, yung proving kung nasa intervals nga ba talaga siya, and the first iteration sa'yo yun. Tapos, sa second iteration, si Mr. Nodera. Then, for the fourth, si Mr. Masangkay. For the third, si Mr. Masangkay. And for the third, si Miss Landicho. Okay. Ulit. Yung natawag ko. Sir, nawala po ang nakapreset. Ay, oo nga, wait lang. Sige. O, ayan. Sinong sinabi ko? Sinong number one? Sinong number one? Sir, ako Sabi po. ko. Pangalan, si Mr. Reyes. Kasi Yes. lalagyan ko dito ng no. Sa iteration to, sino? Sir, ako po. Nadera po. Nodera. Iteration 3, Sir, ako po Masangkay. Masangkay. And iteration 4, Nandito po. Landicho. Okay. Pag may tanong, pwede kayong magtanong.
Okay? May nagawa na kayo. O sige, dun sa tinawag kong apat, screenshot nyo na lang or picturean nyo yung inyong nagawa, isend nyo sa Google Space. Ako mag-share para i-explain nyo na lang siya. Narinig ako? Nasaan iteration kayo? Nasa iteration na para alam ko kung mag-extend tayo ng ng time ng paggagawa. Kaya ko tinatanong. Yes, you can speak, Miss Sir, Princess. lang po ako, iteration 1 pa lang po ako. O sige, please continue. Kaya ko tinatanong. Para if you need more time, pwede tayo mag-extend na another 10 minutes. So, 10-10. O sige, 10-10.
Yes, Miss Dandicho, yes. Sir, ilang decimal places po? Kahit hanggang 5, 5 lang.
Pang ilang iteration na kayo? Ay ba kayong apat lang ang gumagawa, ha? O, pang ilan na? Kasi mamaya ko ibibigay yung aking solution. Ipapakita. Mag-e-Excel pa tayo. Nasaan na? Sir, saan po ba sa G-Class? Oo. Hindi sa Google Classroom, hanggang sa Google Chat lang at yung ako da-download ko. Sige po, wait lang po. Yung iba, nasaan na kayo? Pang-apat na, o sige. O, hintayin pa natin ng konti. Sige, sabihan niyo ako kapag ready na.
Ready na? Yung part nyo lang yung ano ha, i-screenshot or ipipicturean, hindi lahat. Okay, nasaan na yung 4? After nito mag-e-Excel pa tayo. So please prepare na din your laptops. Pang-ilang iteration ito? Pang-4? Pang-3? Pang-2? Sige. Asan yung pang-una? Nasaan na si Mr. Reyes? O Mr. Reyes, baka meron ng number 1. Meron na Iteration po, sir. 1. Uploading lang po. Asan si Mr. Reyes? Sir. Okay na po, sir. Wait lang po, i-upload lang po. Saan ko po i-upload? Okay, third iteration. Nasaan na ang first at second? Ano pala, first at fourth?
Ay, nasaan na? Ay, yung kay Heron. O sige. Yung number 4, asaan? Para isang download ko na lang. Sir, wait lang po. Hindi pa po kasi ako tapos sa iteration 3. Sige, hintay natin. Yung iba gumagawa. Hindi naman yata kayo nagawa eh. O sige ha. After nito mag-excel pa tayo. O sige, while waiting for Miss Landicho, let us start na lang with the first IT ratios. Nasaan na yun? Okay, ito. O ayan. Kita ka. Kita nyo? O malab? The best na yan. Okay na. O sige, Mr. Reyes, please explain your work. Sir, solving for XL1, given the value XL1 is equal to 0, substituting to the original equation which is e raised to x plus x minus 3. XL1 will XL1 is equal to negative 2. And solving for XU1 is equal to 0.718281. And multiplying XL1 and XU1 is equal to negative 1.43656. And solving for XR1 is equal to XL1 plus XU1 over 2 and is equal to 0.5. And that's for XL1 times FXU1. XR1 is equal to e raised to negative 0.5 plus 0.5 minus 3 is equal to negative 0.85128. And multiplying XL1 and XR1 is equal to 1.70256. O sige. Kung nakuha mo ngayon yung XL1 multiplied by XR1 na 1.70256, what does it suggest? Ano daw sinasabi nun? Upper subinterval. Okay, upper subinterval. Therefore, kung upper subinterval siya, what would be the values of XL and XU to the second iteration or to the next iteration? Anong bagong values natin? Hello, Mr. Reyes. Sir, ano po? 0.5 and 2.00 po. 0.5 and ba't may 2.00 dyan? Hoy, 'di ba? 0 lang tayo tsaka 1. Sa ano po ba? Hindi, po doon ba sa yung next tanong? ang tanong ko, Next, 'di ba sabi mo upper subinterval? So sa next iterations, what will be the new values na gagamitin for XL2 and XU2? 0.5 po at saka 1.00. Okay, that is correct.
O, yung iba, same ba kayo nung nakuha niya? Same ba? Kaparehas? Okay. Sige. Then, we proceed to the next iteration. Okay. Paano to i-rotate? Wait lang. Ayun. O, ayun. Sino naman sa iteration number 2? Paki-explain. Sir, ako po. Bali O, po sige. ang mali ko po kasi dyan yung XU ko po ay 2.00 ang nalagay ko po imbes na 1.00 po, sir. Pwede ka pong ulitin ko saglit. O, sige. Pwede namang ulitin. Wait Okay. lang po. O, sige. Yung given kasi natin, 1.00 lang at saka 0 kanina. So, yun. Di ko alam kung saan galing yung 2 nyo. Opo, sir. Nalito po kasi ako. Gawa po nung, ang nabis ko po kasi kanina yung sa example niyo po, kaya po ay pong nailagay ko. O, sige. Pero anyways, nasa gitna pa rin naman yan yung sagot. So, sige, okay lang. Pero paki-update na lang sa 1. O yes, Mr. Garcia. Sir, excuse po. Doon lang po sa approximate error. Pag po ba sa first times 200%, times Hindi, 200% po? times 100 dapat yun, times 100. Nagkamali ako ng sulat doon kasi yun nga, kagaya ng explanation ko, nag-control H ako doon. So, lahat ng 1 napalitan ng 2. So, kapag percentage, 100% lang. Or times 100. Okay po, thank you po. Okay. O may iba pa bang gumamit dyan ng XUI2? Baka may iba pang gumamit. 1 lang yung nasa given, ha? Well, but in any case, kunyari kayo ang gagawa sa inyo. So, hindi ko naman ibibigay sa inyo yung lower and upper limit, lalo na kapag sa problem set or sa laboratory exercises. So, kayo na yung bahalang mag-set up doon. Pero dito, for the purpose of discussion, para iisa yung nakukuha nating sagot, para kapag nag-compare tayo, iisa yung nakikita natin, let's just stick with the given values of the initial guesses. Kalabit na sa section 5 ka na. Oy, Mr. Garcia, si Sir Rick Martiu. Ba't di ka nakasama ng mga kaklase? Sir, wala lang po yan. Para puro kotsa. Hindi ko marinig. Nakapag-volume naman ako. Hindi tinanggal. Ano? Tama na, para sila.
Sir, wait lang po, sasend ka na po. Ayan, sige. Sige, tama na to. Please explain. Sir, for iteration to po, ang XL po ay 0.5, then ang XU po ay 1.00. Tapos po, kinuha ko po yung XR gamit po yung formula na XL plus XU over 2. Then, ang sagot ko po dun ay 0.75. Then po, para po sa f of XL2, sinubstitute ko lang po sa equation na e raised to x plus x minus 3. Bali po, ang ginawa ko po ay e raised to 0.5 plus 0.5 minus 3. Ang sagot ko po din ay 0.875127. Tapos sinistore ko po siya sa A. Then po yung sa XR. Positive, negative. Wait lang. Positive, negative. Negative po, sir. Okay, negative. Sige. Apo. Tapos po dun po sa f of XR2 is equals to e raised to 0.75 plus 0.75 minus 3. Ang sagot ko po dun ay negative 0.132999 something po. Then sinistore ko po sa B. Then po yung value po ng XL2 then XR2 pinag-multiply ko po, then ang sagot po ay 0.11322000569. Bali po ano po siya, greater than 0 po. Tapos po ang approximate error ko po ay 33.33% dahil po yung XR nyo ay 0.75, then minus ko po sa XR old na 0.5 divided by XR new times 100% po. Ang naging sagot ko nga po dun ay 33.33%. Then para po sa ang magiging bagong value po para sa iteration 3, ang XL po ay 0.75, tapos po yung XU po ay 1.00. Yan po. Oh, okay, tama naman. Yung iba, same ba kayo ng mga nakuhang answer or nakuhang values? Yung iba, sige ha. Naintindihan yung pagkuha ng panibagong XL at XU. Nasundan. Sige. So, for the third iteration, kagaya na nasabi kanina, yes, Miss Landitso. Sir, nalilito po ako dun sa pagkaano po ng new interval or new iteration po. Sige, mamaya, i-explain natin. Sige. Sige, dito na tayo sa third iteration. Sinong third iteration? Sir, wait lang po. May mali lang din po ako dun sa given ko na nalito lang po. Sige. Dapat nga ito yung 0.5 at 0.5. Sige, anyways. Sige, ako na lang ang magdiretso para makausog tayo. Yung unang dalawang yung unang dalawang step ay tama. Sige, i-solve natin. Ay, pakita ko yung solution. Ayan. So, ang una natin ginawa, kinuha ko daw yung, itines ko pala if yung given or yung aking initial guess na XL1 at XU1 ay nagdoon daw pa sa gitna niya yung hinahanap natin root. Now, since nakuha ko is negative 1.43656, so I am sure that the root lies between the guess intervals. Nakuha yun. Sige. Next. Ayun. Ipakita ko na. So, ito, first iteration natin, 0 and 1, the values of the upper and lower. So, tama naman nakuha niya is 0.5.
Now dito, since alam naman natin na yung XR1, kasi kapag tinest natin dito, yung f of XR1 does not equate to 0, ibig sabihin, hindi pa talaga siya yung root. So, ang gagawin natin, we need to determine what will be the values of the lower and the upper interval for the second iteration by getting the product of f of XL1 and f of XR1. So, ayun. So, kinuha natin, sinabstitute natin yung L1 na 0, nakakuha tayo ng negative 2. Then, yung ating f of XR1, sinabstitute natin yung 0.5 sa x, nakakuha tayo ng negative 0.85128. So, dito, sabi natin, f of XL1 multiplied by f of XR1 is greater than kasi positive yung lumabas. So, kung positive 1 daw yan, pupunta kayo doon sa ating condition that if f of XL1 and multiplied by f of XR1 is greater than 0, the root lies in the upper subinterval. Yan. So, paano daw yung mangyayari sa upper subinterval at paano ba daw makukuha yan? Ang sabi ko nga sa inyo, para hindi malito, isulat daw yung mga values na nakuha. XL1, XR1, and XU1. XR1 is 0. XR1 is 0.5. And XU1 is 1.00 or 1.0. In this case, paano daw natin makukuha yung lower and upper? Ang sinasabing lower is yung part from XL1 to XR1. Ito yung lower. At yung upper naman is from XR1 to XU1. Ito yung upper. So, ang lalabas ngayon, since this is greater than 0, dapat nasa upper interval daw tayo. So, ang kukunin daw natin na upper interval ay itong values na XR1 na 0.5 and 1.0. So, pagdating daw sa iteration number 2, ang lalabas daw dyan, yung bagong XL2 nyo, ito yung XL2, 0.5 at yung bago nyo, XU2 is 1.0. Maliwanag lang kung paano daw kinukuha yung susunod na XL at XU. Okay. So, sa sunod, ayan. Tama din naman yung nakuha niya. Ay, sumobra ako. Ayan, tama din naman yung nakuha. Sabi kanina, 0.5 daw yung makukuha XR2. Na ang gagamitin naman natin ay yung upper interval kanina, yung 0.5 at 1. So, the approximate error is 33.33%. Tama din yung sagot niya. Therefore, hindi siya nag-equal sa 0 or hindi siya nag-equal dun sa ating epsilon sub s, which must be less than 0.5%. Therefore, we need to continue our iteration. At sa susunod na iteration, kailangan daw ulit natin pumili ano ba daw yung gagamitin natin dyan sa third iteration, paano daw natin makukuha or masasabi kung ano daw values niya, kailangan nating makuha yung value ng f of XL2 and f of XR2. Kaya yung sunod nating solution, ayan, kinuha ko si f of XL2 and f of XR2. Dito naman daw, nakita natin, greater than 0 pa rin daw siya, upper interval ulit tayo. So, upper interval, isulat niyo daw ulit, L2, XR2, XU2. Ito, 0.5. Then, yung nakuha natin na 0.75. At ano yung kanina? 1.0. So, ito ay greater than, ito daw ulit yung gagamitin ninyo, upper. Kaya sa third iteration, 0.75 na siya at 1. Doon daw siya nanggaling. Ayan, doon daw sila nanggaling.
Yung iba, ganyan din ba yung lumabas sa inyo sa gagamitin sa third iteration? Nasundan niya ako. O, sige. So, sa sunod na iteration, ayan. Ang ginamit na natin is 0.75 and 1. So, ito madali lang naman pagkuha ng XR, midpoint lang, 0.875. Then, continue ulit natin. Epsilon sub A, nakuha niyo din ba itong epsilon sub A na 14.29? Yung iba, nag-solve. Sigurado kayo ha? Ayun. So, again, ito, mataas pa rin, less than, greater than 0.5% pa rin siya kasi yung stopping criteria natin from the problem. Kailangan pa rin daw natin mag-proceed sa iteration. Ngayon, ito pa ulit-ulit lang yan. Di kukunin ko ulit yung f of xl3 at saka xr3. Ang nakuha ko naman dito ay negative. So, this is less than 0. So, kung less than 0, sulat mo ulit xl, xr, x upper. Ito ay 0.75, then ito ay 0.875, then yung 1.0. Since less than daw yung nakuha natin, alin daw ang gagamitin? Lower subinterval at ito yung part ng lower subinterval. Nakuha na. Okay. So, sa fourth iteration, ayun, kaya ang ginamit daw dito or ang gagamitin ay 0.75 at 0.875. Ayun siya. Then, ayun. Dire-diretso lang yan. Fourth iteration, yan yung makukuha nyo. Paki-screenshot na lang ako. Kasi paulit-ulit lang talaga siya. Ganun lang. Then, ayan. So, sa sunod na iteration naman, less than 0 ulit. So, lower subinterval ulit tayo dyan. Hanggang makarating tayo dun sa gusto nating puntahan. Ang nagkataon lang, ayan, nasa fifth iteration na ako, 4% pa lang din daw yung aking approximate error. Ito greater than 0.5% pa rin daw yan. So, you might need to continue. Ito yung binabanggit ko sa inyo na nakaraan na pwede daw magdire-diretso yung ating solution hanggat hindi daw tayo tumitigil o hindi daw natin nakukuha yung ating stopping criterion. Kasi kapag dinire-diretso nyo yan, ayan, ito na yung sa fifth iteration para magamit tayo sa fourth iteration. Sa sixth iteration ngayon, kung magsi-sixth iteration tayo, ito ulit ay greater than 0. Upper interval daw yung gagamitin natin so that the value of this must be 0.78125 and 0.8125. Nasa upper interval yan. So kapag sanay na kayo, pwede nyo gawin yan. Pero kapag kayo ay hindi masyadong sanay, magsulat kayo ng XL, XR, at XU. Tapos, tatandaan, itong part na ito yung lower, at itong part naman na ito yung upper. Para hindi daw kayo nalilito. Maliwanag yan. Sige. Kasi nga, kung nung itinuloy ko yan, yan daw yung sagot. Umabot ako ng 9th iteration, ayan kasi dito pa lang daw sa 9th iteration, nag-less than 0.5% yung solution. Maliwanag? So, screenshot nyo to. Itong table ko na to. Then, i-practice mo sa bahay kung paano daw yan or kapag itinuloy-tuloy ko daw hanggang 9th iteration, same ba tayo na nakukuhang sagot? Para practice nyo na rin daw yon. Para kapag nag-exam or nagpa-exercise ako, alam nyo na daw yung gagawin. Pero, kagaya na sinabi ko, what if hindi daw binigay daw yung stopping criterion na 0.5%? You notice that my solution extend up to
15th iteration, hindi pa to 0% or hindi pa siya 0. So, may kadugtong pa yan. Pero, ano daw masasabi nyo? Pwede daw natin sabihin na since the value of epsilon sub A decreases or converges kapag kasi bumababa yung epsilon sub A natin, ibig sabihin, the value of our solution, ayan, kung mapapansin niyo dito sa panghuli na 4, kung kukunin natin yung up to 3 decimal places, you notice that our answer converges. Converges daw saan? Sa 0.792. Kung sa 3 decimal places lang. Converges at 0.792. Ibig sabihin, kahit ulit-ulitin ko daw yung solution, ito daw yung lalabas kong sagot. Kung hanggang third decimal places yung pagbabasihan ko. Nagigets nyo ako? Ayun. So, hindi na kaya ng time. I'll just discuss. Ito kasing isa, i-discuss ko sa inyo using Excel naman. Next meeting. Ayun. Hindi na kasi tayo umabot. So, next meeting, we will discuss this using Excel format. Pero for the meantime, kasi may remaining time pa, you can continue the solution hanggang 9 iteration and check whether you will get this answer. Ito kasi yung magiging answer natin if ever we stop at this stopping criterion which is less than 0.5. Is that clear? O sige, patesting ako hanggang 9th iteration. O, ayun. So, kapag may question kayo, pwede kayong magtanong. O, sige. For now, that will be all. We'll just continue our discussion next meeting. So, next meeting, pakipprepare ng laptop kasi yung start ng discussion ko would be on bisection method using Excel. O, sige, that would be all. You can have your lunch na. Okay, thank you. Girls kiss po. Yes, ano yun? Yung nag-PM po sa Answer Weka, hindi lang po daw siya nakapag-raise kanina ng hand. Pero nandito po siya sa meet. Dapat kayo nag-PM ulit sa akin. Nasaan siya? Kasi makikita ko naman siya kung nandito siya. Wait lang, hanapin ko ha. Wait lang. Stop sharing na ako. Okay na, no?